bending dito, stretching doon. Akalain mong may pinaghandang laban sa loob ng ring o kaya naman may sasalihang full marathon. Pero ang totoo, araw-araw itong ginagawa ni Tatay Felix para palakasin ang katawan. At hindi sports ang dahilan, kundi kabuhayan. Yun ang pinaka-exercise ko, yun ang tinututukan ko ngayon, magtinda. Mag-uumpisa ako dito ng alas 6, alis na ako dito, lalabas na. Tapos babalik na naman ako, mga alas 11, nandito na ako sa bahay niyan. Minsan kumikita ko ng 700, 500. Sa tikas at bangis ng moves na binansagang Ironman ng Taguig, sino mag-aakala na 62 years old na siya? Heto pa ang hindi ka panipaniwala, na stroke na raw si Tatay Felix. Not once, not twice, but thrice. Ang pinakaunang atake nangyari higit isang dekada ng nakakaraan. 52 po ako unang may stroke. Pagkagising ko ng alas 3, magtitinda na sana ako ng alas 3 ng madaling araw. Kasi hinanda ko na yung mga gamit ko. Pag angat ko ng kamay ko, hindi ko na may baba. Yun na pala yun ang unang atake ko. Kaya ang nangyari, hindi na ako tumuloy magtinda. Nung panahong yon, mangingisda at gwardiya si Tatay Felix. Pero dahil sa kanyang stroke, napilitan siyang tumigil sa trabaho. Ang oras niya, halos maubos na lang sa kanunood ng TV at kakalaro sa cellphone habang nasa bahay. Pero hindi pala porket petiks, safe na. Dahil inatake na naman siya. Nanonood ako ng TV dito sa loob. Tawa ko ng tawa kasi katawanan yung palabas. Doon ako nanginig sa upuan. Katabi ko ang anak ko. Ngayon, matutumba na sana ako. Nasalo ako ng anak ko. Pagkasalo sa akin, hindi ko alam na stroke na pala yun. Milagro para kay Tatay Felix na na-survive niya ang ikalawang stroke. Dito na niya napagdesisyonan. Baka dapat maghanap buhay pa rin siya. Yun nga lang, habang nasa gitna siya ng trabaho, nang biglang tamaan na naman sa ikatlong pagkakataon. Nainip nga ako, nagtinda ako ng bulot dyan sa labas. Tuloy-tuloy, kumakain yung mga pumibili ng chicharon, balot, Pinoy. Yun, hanap buhay ko. Kasi ayaw ko nang walang kita eh. Ngunit isa na namang milagro ang naganap sapagkat nakaraos siyang muli sa panganib. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon na si Tatay Felix, lulubusin na niya ang pang-apat na buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ayun na, kung anong bigyan ng Panginoon, di tanggapin natin.